Shaded na balota mga kaboses, kapalit po ang 5,000 pesos. Totoo ba ito mga kaboses? At kung totoo man, sana po aksyonan agad ito ng Commission on Elections mga kaboses. Welcome po dito sa ating YouTube channel at ngayon po ay pag-uusapan po natin ito. Maganda pag-usapan po ito mga kaboses. Ano po? Na tungkol po mga kaboses sa alleged, no? Na meron ng mga tao mga kaboses o merong grupo ano po na nagbabahay-bahay mga kaboses, nagdadala po sila ng balota, ano po, shaded ballot mga kaboses, kapalit po ang 5,000 pesos. At ngayon kilala nyo naman po siguro si Attorney Harold Respesio mga kaboses. Ito po yung palaging umuusig kay Chairman George Garcia ng COMELEC, ano po mga kaboses, at nagbibigay po ng warning regarding po mga kaboses sa mga anomalya sa kalakaran, no? Posibleng mga anomalya mga kaboses sa kasagsagan ng election period ngayong May 12, 2025 mga kaboses na eleksyon. Ano po? Pakinggan po natin itong isang video po mula po kay Attorney Respesio mga kaboses, ang kanyang warning at ang kanya pong panawagan para po sa COMELEC. Abogado po ito mga kaboses ha. Pakinggan po natin. Sa probinsya ng Bataan, meron nang nagdi-distribute ng balota na kapareho ng balota na sinasaksak sa automated counting machine. Pinapashade nila sa mga botante yung boto na gusto nilang mashade sa balota na iyon at ang kapalit ay 5,000 pesos. May suspetsya ang ilan na itong balota na ito ang siyang gagamitin na isasaksak mismo sa automated counting machine sa araw ng eleksyon o before sa araw ng eleksyon at yun yung mabibilang na boto. Ito po yung aktual na balota na gagamitin ngayong eleksyon. At ang kapalit nito, 5,000 basta bilugan na daw yung mga kandidato. Kasi meron ka ng machine na papapasukan. May taga-COMELEC na kamag-anak, alam niya yung magiging dayaan. Hindi ko po sigurado kung ito ang mismong gagawin na pandaraya sa araw ng eleksyon. Pero po, ito ay isang bagay na pwede nating bantayan. Siguraduhin po natin na sa araw ng eleksyon na yung ating balota na sinade ay yun mismo yung maisasaksak natin sa makina at yun yung mabibilang ng makina. COMELEC, pwede nyong tignan itong bagay na ito at kayo na rin mismo ang gumawa ng mga akbang para maiwasan natin itong alleged na daya na ito. Bigyan ng abiso ang ating taong bayan at liwanagan sila na yung mga bagay na to ay dapat hindi nila patulan. Kapag may namimigay sa kanila ng sample ballot at may kapalit na pera, wag dapat nilang patulan. Ayun mga kaboses, narinig po natin si Attorney Respesio. Simpleng panawagan lang po yun para po sa COMELEC. Importante po talaga yung information dissemination, yung talagang malawak po mga kaboses na information drive ng Commission on Elections at makapagpamigay mga kaboses ng kaalaman doon po sa mga botante na dapat po hindi tangkilikin ang ganitong alleged form po ng pandaraya pagdating po ng eleksyon. Kung totoo man po ito, kagaya po ng sinabi ni Attorney Respesio, dapat pong aksyonan agad ito ng COMELEC. And siguro, ano po mga kaboses, kung totoo man ito na alleged pandaraya, ano po, binibili yung shaded ballot, mga kaboses, halagang 5,000 pesos, shaded lang yung balota, sana mabantayan rin ng COMELEC during po election. Ang problema lang ho dito mga kaboses, kung totoo man ito, baka po magamit na po or maisalpak na po mga kaboses yung balota at magka-count po yun or preparation mga kaboses sa paparating na eleksyon at ipapasok lang po yung counts doon po sa kasagsagan ng eleksyon. Kung matatandaan po ninyo mga kaboses, ito pong sa Attorney Respesio, una na pong talagang kumakalampag dyan sa COMELEC regarding po sa mga ACM or automated counting machines. Ano po mga kaboses? Lalo na po sa pamamaraan nito sa pagkonekta po sa Wi-Fi mga kaboses at ito po'y sinang-ayunan ng NAMFREL mga kaboses na talagang kailangan na ang gawin ng COMELEC ay hindi muna i-connect yung ACM sa Wi-Fi connection habang nagpapatuloy po yung voting mga kaboses at doon lang po isasalpak yung Wi-Fi mga kaboses kapag pagkatapos po na ma-verify yung election returns mga kaboses at gagamitin na lang para mag-transmit mga kaboses ng data for canvassing. Ano po? So, yun po mga kaboses, ano po, kailangan po talaga tayong magbantay lalo na po tayo mga
Pilipino, wag po tayo magpapadala ng kahit anong porma ho ng pera. Totoo na naghihirap tayo mga kaboses, pero please naman, wag po nating ipagpalit yung boto natin mga kaboses sa kakaunting pera. Ano po? Kasi tayo rin na magsasuffer pagdating ng panahon. Imagine 3 years pong maglilingkod yung mga leader natin na kumakandidato po mga kaboses ngayong halalan. Ano po? So, ibig sabihin, kailangan po natin maging mapagmatsyag, mapanuri, mga kaboses, yung mga ano pong nakikita natin ay atin pong i-report sa kinauukulan, mga kaboses, para po ito'y maagapan. Huwag na po tayong maging isa sa rason, mga kaboses, kung bakit another 3 years na naman po, ilulugmok na naman po tayo sa kahirapan. Boboto po tayo ng patas at magkakaroon po tayo ng eleksyon na patas. Huwag po tayong tatanggap ng pera na kahit ano, mga kaboses, at maging mapanuri po tayo, mga kaboses. At bago lang din po, mga kaboses, ang PDP Laban po ay naglabas rin po ng official statement na nananawagan po doon sa COMELEC, mga kaboses, na isagawa ang manual counting of votes, mga kaboses, kung saan bawat presinto po ay manual po, mga kaboses, na bibilangin ano po yung bawat balota, mga kaboses, yung ballot vote, ano po, at talagang merong gagawing public reading, ano po, mga kaboses. This is for transparency, ano po, para malaman po talaga ng Pilipino na pumasok yung boto nila, mga kaboses, bawat presinto. At nanawagan sila na sana'y ma-implement po ito, ano po, mga kaboses, para po mawala yung or magkaroon po ng trust yung mga tao sa halalan na manggaganap, mga kaboses, ngayong May 12, mga kaboses. So yan po ang isa sa ating panawagan rin na sana i-consider ng COMELEC, mga kaboses, kasi sa dami ba namang issue, sa baba pa naman ng trust, mga kaboses, ng mga tao sa paparating na eleksyon, mga kaboses, at sa likod ng mga question ng mga tao, mga kaboses, na baka madaya ang eleksyon na ito, sana gawin po ng COMELEC, ano po, yung mga nararapat para ipakita sa tao na ang eleksyon na ito ay patas at walang halong pandaraya, mga kaboses. Alam naman po natin na ang kasaysayan po ng ating bansang Pilipinas, mga kaboses, hindi po mawawala ang pandaraya lalo na po sa paparating na halalan, mga kaboses. So, ayan, I hope na kayo rin dyan, mga kaboses, ay maging aware. Baka dumating po ito sa lugar ninyo, yung bumibili po ng seeded ballot, mga kaboses, sa halagang 5,000 pesos, wag nyo pong tatanggapin, mga kaboses. Baka po isa yan sa magiging rason, mga kaboses, na maghihirap na naman po tayo pagdating ng panahon, mga kaboses. So, thank you so much. Comment po kayo sa baba, mga kaboses, at sana po i-comment nyo din. I-comment nyo din, mga kaboses, kung sakaling meron ng nagaganap na ganito, mga kaboses, para maalarma rin po ang Commission on Elections, mga kaboses. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ako po si Vox Wins, mga kaboses, at ito po ang Vox Populi PH. Lagi niyong kasama, mga kaboses, sa pagpapalaganap ng totoong impormasyon, komentaryo at opinion, mga kaboses. God bless po sa inyong lahat. Please subscribe, like and share po sa ating YouTube channel, mga kaboses.